Magandang araw po mga kabady. Welcome po sa ating episode ng vlog series Alam Mo Ba? This is Kabady Mo PH, ang kapartner mo sa serbisyo. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang mahalagang paksa kung saan alam mo ba na maaari kang makasuhan sa pagbili ng gamit na galing sa magnanakaw? Opo mga kabady, maaari po kayong makasuhan dahil may batas tayo, ang Presidential Decree 1612 o ang Anti-Fencing Law. Ang batas na ito mga kabady ay nagpaparusa hindi lamang sa pagbebenta ng nakaw na kagamitan, kundi pati na rin sa pagtanggap at pagmamay-ari ng mga gamit na nakuha mula sa insidente ng robbery or theft. So napakahalaga po mga kabady na kapag kayo ay binentahan o kahit sabihin na natin binigyan kayo ng isang gamit, eh dapat siguraduhin po ninyo ito na hindi ito galing sa nakaw. Dahil maaari ka pong maparusahan ng batas na ito. Ito din po ay may parusa na pagkakakulong mula 6 na buwan at 1 araw hanggang 20 taon. Depende po yan sa halaga ng ari-arian at bigat ng pagkakasala. So pagdating po sa halaga ng nakaw, ay inaalam din po kung magkano ang halaga ng isang bagay. Halimbawa, yung cellphone, yung laptop, o ano pa na mga bagay na maaari na ibebenta sa inyo. So pagdating po yan sa police station, sa pag-file ng kaso, ay nakalagay po kung magkano ang halaga ng ninakaw para sa pagdetermine ng karampatang parusa sa lumabag sa batas na ito. So bakit nga ba mga kabady mahalaga ang batas na ito? Layunin nito ay upang hindi makinabang ang mga magnanakaw at maging ang sinumang bumibili ng kanilang mga ninakaw na kagamitan. Dahil dito, mas pinapayo po namin mga kabady na siguraduhin po ninyo ang pinagmulan ng mga gamit na inaalok sa inyo. Huwag itong basta-basta tanggapin lang, no? Mas maigi na kayo mismo ay mag-examine, mag-determine kung ito nga ba na gamit ay lehitimo at hindi galing sa nakaw. Lalong-lalo na mga kabady kapag ito ay inaalok sa inyo sa mas mababang halaga kaysa doon sa totoong presyo sa merkado. So yan po mga kabady, no? Maging maingat sa pagtanggap, sa pagbili ng mga kagamitan. Ano nga naman ngayon ang inyong gagawin kapag may mga ganitong insidente mga kabady? So kung sakali mga kabady na may ganitong insidente ay agad na i-report sa ating mga otoridad. Mas mahalaga ang mabilis na aksyon para masiguro na maagapan ng ating kapulisan ang anumang iligal na gawain at mapanagot ang mga sangkot dahil sa paglabag ng mga batas. Lalong-lalo na ito ang Anti-Fencing Law. Yan po mga kabady. Tandaan, huwag tangkilikin ang mga alok ng magnanakaw. At kung may mga katanungan sa paksang ito ay i-comment lang po sa ibaba. Bago tayo magtapos mga kabady, ako naman ang may tanong sa inyo. Ano ang kaso ng taong nagnakaw ng kagamitan na pagmamay-ari ng isang individual? Halimbawa po mga kabady, si A ay ninakaw niya ang cellphone ni B na nakalagay sa upuan. Ano po ang sagot? I-comment lang po sa ibaba. Hanggang sa muli po mga kabady, kita-kits sa susunod na episode. Maraming salamat po. God bless.